Ang Halsema Highway ay kilala rin bilang Benguet Mountain Province Road, ay isang kapanapanabik na 115 kilometrong kalsada sa bundok na nagdurugtong sa Baguio City at Bontoc. Sikat dahil sa paliko-likong tanawin sa gilid ng bangin at taas nito na umaabot sa 7,400 na talampakan mula sa antas ng dagat. Ito ay nagsisilbing mahalagang ruta ng kalakalan sa agrikultura at isang nakamamanghang bagamat mapanghamon at magandang daanan. Ito yung dinaanan natin hanggang marating natin itong isang barko sa tuktok ng bundok dito sa may Mount Timbak. Paano mga kamotor lover? Umpisa na natin ang ating video. Good morning mga kamotor lover. Bali mamasyal tayo ngayon. Pupunta tayo ngayon rito sa Mount Timbak. Yan, yung isang barko doon kasi may barko doon na bagong pasyalan. Bali solo ride tayo, wala tayong kasama. Yan. Bali nandito tayo sa sa may na tayo dito sa Silan Bekel. Yan, nandito tayo ngayon. Bali ito yung paborito nating spot. Kaya palaging nag-i-standby kasi tingnan nyo naman yung view natin, oh. Diba? Kitang-kita nyo naman, ang ganda yung view natin rito, mga kabundukan. Di ko alam kung saan tayo banda pupunta. Baka siguro doon banda siguro yung pinakamataas doon, dahil nga mataas yung lugar na pupuntahan natin, yung Mount Timbak na yun. Di ko alam kung pangatlo o pangalawang part ng Cordillera na siya yung pinakamataas. Susunod dito sa may Mount Pulag. Hindi ko alam kung yun banda yung Mount Pulag, kasi sa atin naman noon nakapunta na tayo sa Mount Pulag dito sa Ranger Station 1. Yan, doon tayo noon na nagpan. Yan, malalaking truck lang yung yung mga dumadaan dito kaya maingay. Yan na yung babakbakin natin na daanan papunta ron. Yung nakikita nyo yung daanan na yun, yan, paikot siya. Kasi hindi ko lang alam mga kamotor lover kung yun yung pupuntahan natin o dito banda. Kasi alam nyo naman, mga bundok na yan kung minsan nakakalito. Kung saan kahit na napuntahan nyo na. Samahan nyo ako mga kamotor lover na mamasyal dito sa Mount Timbak. Dito sa isang barko, dito sa may Mount Timbak. Paano? Biyahe na tayo. Tara na. Si Apache hindi natin nakasama dahil nga marami na siyang ginagawa ngayon. Busy na siya dahil siyempre malapit nang mag-flight kasi malapit na siya mag-flight. Kaya siyempre solo ride na tayo ngayon. Tinawagan ko siya kahapon kung available siya ngayon, pero sabi niya na hindi daw siya pwede ngayon dahil nga marami siyang hinihabol na gawain. Yan. Kaya siyempre solo ride tayo ngayon. Ito yung first vlog natin na solo tayo, kasi karamihan kasi nakakasama natin siya. Pero dati naman na nagsosolo ride tayo, hindi pa natin nakilala si Apache. Kaya back to solo na naman tayo mga kamotor lover. Hindi ko alam kung sa next na pag bumotovlog natin makakasama natin si Apache kung nandito pa siya sa Pilipinas. Yan. Sobrang lamig ngayon. Ang temperature natin, ipakita ko yung temperature natin yan. Bali yan, ang temperature natin ngayon nasa 19 degrees tayo, kaya malamig siya. Yan yung babakbakin natin. Nandito na tayo sa kaya nasa 47 kilometers na lang. Pero nung nandun ako sa bahay kanina, 54 kilometers. Kaya meron pang 1 hour 19 minutes na tatakbuhin natin. Pero siguro abot yan ng kulang-kulang 3 oras. Pero siyempre tigil-tigil muna tayo at saka palipad tayo ng drone. Kaya tatagal tayo. Bale, ang gamit naman natin ng motor ngayon, ito si Black Rose. Hindi si Blue Rose, kasi si Blue Rose kasi pang trail lang yon. Ito kasi maganda naman yung data natin kasi puro simentado. Kaya ito yung gamit natin.
Pero kung off-roading na naman na kaya puro backdoor ang dadaanan natin, syempre gagamitin natin si Blue Rose. Bali ang oras pala natin ngayon ay 6:56 na yung oras natin. Pero lumabas tayo kanina sa bahay ng 6:30. Nag-standby muna tayo doon sa kanina kung saan tayo nag-umpisa na nag-vlog dito sa paborito kong spot, dahil nga ang ganda ron. Maswerte yung may bahay, yung napapagawa ng bahay doon, dahil tignan nyo naman yung kanya, yung background niya, di ba? Ang ganda. Every time na babangon siya, nakikita niya na ganon yung background niya, kung saan magkape, kung sa may terrace niya. Yan ang kagandahan ng ng ganon na spot na nasa gilid ka ng bundok, tanaw mo lahat. Kahit na may magpatayong malaking bahay sa harapan niya kasi bundok yun, sigurado walang makakapagpatayo doon. Sa tabi niya siguro pwede pa, pero yung hindi matatakpan yung view niya na itong kabundukan. Kaya maganda yung spot niya. Kaya maraming din nag-standby doon, mga vloggers at saka yung mga bisita na doon nagpapapicture kasi nakikita kanila na maganda naman kasi yung lugar na yun. Saka maganda yung mga tanawin na nakikita doon. Yan, malamig siya kasi nasa 19 degrees tayo. Pero kapag nasa Mountain Back na tayo, sigurado mas malamig na naman doon. Dito parang papasok na dito sa pa-legs ko yung lamig niya. Yan, dito pa rin tayo sa Shell and Get. At magtrukrudo tayo ngayon dito sa papuntang Tublay. At saka magpapaluto tayo ng ulam para di na tayo para hindi na ako bibili ng dilata. Magpapaluto na lang tayo doon. At saka kumuha na rin ako ng kanin, ipapainit ko na lang kung saan ako gugutumin mamaya. Siguro kakain tayo siguro mamaya yung pagbalik na natin. Bali ngayon pala ay June 9. Yan, tag-ulan rito sa Baguio. Sana di malakas yung hangin para sa ganun ay mapaliparan natin yung drone dito sa parko ng malapit sa Mountain Back. Hindi ko alam kung anong pangalan yung parko na yun Kahit na di na tayo siguro pupunta sa sa highest peak niya dito sa Mountain Back, dahil nga siyempre kapag lalakarin natin wala tayong kasama. Alam nyo naman yung kondisyon ng puso natin, hindi tayo pwedeng maglakad na ganun kataas. At isa pa, manipis na yung hangin doon, sigurado hihingalan tayo. Siyempre baka mag-apekto yung puso natin, mas lalong din na tayo makakamasyal. Kaya gawin na lang natin pagka walang clouds o kaya hindi siya maulap, yung drone na lang natin ang utusan natin naman na pupunta ron. Yan, yun na lang ang magko-coverage doon sa Mountain Back, yung kung ano yung makikita natin doon. Yan, yung mag-drone na lang natin, yung drone na lang natin ang gagamitin natin. Yan, bali dito na tayo sa ito na yung Halsima Highway. Bali kapag kakaliwa ka rito, yan na papuntang La Trinidad na yan, yung sa Strawberry Farm. Yan, babalik ng Baguio, meron din yan. Pero tayo, dito tayo sa kanan. Yan. Ang next na makukan natin dito, siyempre dito sa Tublay na. Kukunti pa lang yung sasakyan na nakasalubong natin at saka susundan natin dahil na maaga pa naman excited na naman ako dahil nga matagal na inaasam ko na makapunta sa lugar na yan, na parang nangyari doon, natadaanan lang natin. Pupunta tayo rito sa formerly highest point dito sa Atok. Nakikita lang natin yung Mountain Back, yung mataas na bundok na yun, pero hindi pa natin napupuntahan. Ito yung first time na mapuntahan natin. Akala ko kung baka kasama ko sa Apache napupunta ron. Hindi naman pala, solo ride pala tayo. Ito na, nasa Tublay Municipal Hall na tayo. Bali ito sa kanan natin, yan na yung Municipal Hall nila. Yan dito, yan yung Municipal Hall dito sa Tublay. Pasukan na pala ngayon dahil yung mga bata pupunta sa may school. Ang bilis ng panahon. Bali ito na, proceeding na tayo rito sa toll gate. Dito, pero sa atin pupunta muna tayo rito sa kaliwa
Maggagasolina tayo. At syempre, magpapaluto tayo ng ulam. Para may ulamin tayo mamaya. Yan na yung premium nila. 19. Ay, ati ka dati premium, ano to eh, unleaded. Aman? Okay. Wala palang unleaded dito. Yun na lang tayo dyan mamaya sa taas. Pero dito, magpapaluto muna tayo ng ulam natin. Dito tayo. Muna tayo. I see. Snakes. Pan nga ding magpapanya ko yung mix na baka. Take out na. Oo, yung mix na baka, short order. Mix boss. Mix na baka. Para ka take out ako. Yan. Tapos na tayong nagpaluto. Kaya proceeding na tayo. Yan, kaliwa na tayo rito sa toll gate. Yan na yung mga bata pumunta sa school. Sabay, di ko alam kung first day of school nila ngayon. Kasi ngayon naman ay Tuesday. So, baka siguro second day of school kaya wala pang uniform eh. Nakakabay next week siguro yan, mag-uniform din ang mga yan. As of now, sigurado na civilian muna sila. Natin kung anong oras na makakarating doon. Sitio Kapunggan. Sa Sitio Kapunggan na tayo. Itong magandaan dito sa kabundukan na mag-rides dahil nga malamig. At syempre mga tanawin din na nakikita nyo kagaya mga yan, no? Balikan natin yan. Yan, no? Tignan nyo naman yan, mga kabundukan na yan, no? Ganda, di ba? Hindi ko lang kasi hindi ko ma-identify kung saan na yung mga bundok na mga napuntahan natin nun. Pero ang ganda, ganito yung mga sceneries mo. Hanap tayo mamaya ng kasilinahan natin dyan dahil yung pinunta natin kanina wala silang unleaded, premium lang pala nandun. Kung si Blue Rosa ang dala natin, sigurado naman nakakarga tayo dun. Siyempre premium siya eh. Ang gandang mag-rides na naman, na-miss ko na naman to. At least hindi na tayo mahirapan dahil naman hindi lang off-roading tong dadaanan natin, puro semento. Pero nakaka-enjoy kasi yung yung kapag off-road yung dadaanan mo. Talagang nakakanyutan mo yung matututo ka kung paano magmotor sa rough road. Dati kasi kapag may mga rough road na gano'n, natatakot na ako kasi ilang beses na akong natumba yung mga gano'n. Pero ngayon at least okay na dahil naka-angkat ko na yung ganung nararamdaman natin pag nakakita tayo ng off-road. Ngayon balik tayo sa ganito na daanan. Tingnan nyo naman, puro simentado. So, nakita nyo naman yung pinanggalingan natin dito sa papuntang La Trinidad kanina, dito sa may Tublay. Yan na kasi bandaron kanina yung sinabi ko, going to Trinidad. Yan na yung makikita, daming kabahayan. Ayun naman dito, binabakbak na natin itong kalsada ng Tublay. Hindi ko alam kung parte na ng Kampasador ito. Ang
Ang ganda ng panahon ah. Malamig. Pero kan, hindi maulap. Eh maganda, sana huwag siyang uulan hanggang sa pag-uwi natin. Sabagay, nakabutas naman na ako, sinigurado ko na. Eh, tag-ulan ngayon. Kailangan na siguraduhin natin lahat. Oh, ganda ng view. Ang taga no. Ay, nasa Ambassador na tayo. Yun na yung kanina, yung nakalagay na signage doon. Ambassador Tuglay. Ito lang ako, natatanggal na yung pagka-spalto niya sa baba. Lumabas na talaga yung semento. Ito yung kagandaan pag ganito yung pinagra-raisan mo. Tignan mo naman mga yan oh. Mga pine trees, kaya nang nagbibigay ng lamig. Yan. Kasi kung sa mainit na lugar, ang alam ko wala nang pine tree, diba? Kapag nakakita ka na ng pine tree, ibig sabihin malamig na yung lugar, kagaya rito. Yan o. Ang ganda. At saka hindi siya mausok. Hindi siya kagaya kung nasa sentro ka, na lalangkat mo yung usok. Maiting pag-uwi mo, maitim na yung sa ilong mo. Maghilamos ka, siyempre madumi na yung mukha mo dahil nga sa usok. Pero dito hindi, talagang fresh na fresh yung naamoy mo rito dito sa Halsima. Dahil siyempre tingnan nyo naman, may nasusundan pa tayo, pero karapit na kasi rito gasolina na ito. At saka hindi naman sila bumabakbak eh. Parang chill ride lang sila. Yan, parang chill lang yung pagmamaniho nila, kaya hindi sila nagbubuga ng usok. Pero siyempre kung mga truck siguro makapan natin, masundan natin, mas lalas yung pataas, siyempre magbibilo yan, talagang mabusok. Tingnan nyo naman yung mga sa gilid-gilid ng di ba, nagmumus na siya oh. Yan yung green na yan. Yan, ibig sabihin nasa malamig na lugar ka kasi may ganyan. Yan na, ito na yung daanan. Yan, dito kapag kakanan ka rito, ito na yung pupunta sa yung pupuntang Beacon Hill. Yan na, dito banda. At saka pupunta ka nga Buklaw. Yan, may daanan na rin dyan kasi nadaanan na rin namin yan. Kaya lulusot ka dyan, ang Buklaw na. Diba? Sarap po. Wala kang makasabayan. Lumayan oh. O diba? Nagbumot siya oh. Yung green na yun. Nagbumot siya. Lumot. Ibig sabihin nun, naglulumot siya. Yan na, ipapakita ko sa inyo yung view din dito. Sa kabila tayo. Yan o, kitang-kita nyo naman yung view dito sa location ko ngayon. Siguro doon na banda yung papuntang Takadang. Diyan papuntang Takadang. Dito sa mga kabundukan na ito, hindi ko na sure. Ay oo, kasi kung nakita nyo yun hindi ko alam kung kita nyo, yun na papuntang Takadang na yun. Kasi parang hindi ko alam kung yan na yung na-chop na bundok. Kasi may daanan pa taas doon. Yan, pataas doon may daanan, hindi ko alam kung kita sa camera natin. Ito na pala yung part ng Takadang, papunta riyan. Yan, nandyan tayo nun. Dyan tayo kila Kimbros, kasama natin. Kaya ibig sabihin, pag dito na banda, ito na yung Kapangan, part na ito ng Kapangan. Pagkatapos, dito na yung yung Kibungan. Yan na, part ng Kibungan na rito na. Diyan na banda. Ang ganda oh. Puro pine trees, kitang-kita niyo naman oh. Diba? Virgin forest.
Yan, okay. Dito naman sa kabila, ganun din naman. Kita nyo naman yung kan. Hindi ko alam kung yung mataas na bundok na yon, yun yung kan, yung papuntang Mount Pulag, or yun na yung Mount Pulag na bundok kasi mataas siya. Nakapunta na tayo dyan nun, pero dito tayo sa kan, sa Ranger Station 1 na nakakuan nun. Pero lakas ng ulan kaya wala tayong drone shot nun. Kasama natin sa Apache. Yan o, ang ganda ng kabundukan o. Ano na kayang lugar ito? Yan natin ko anong lugar na. Ay, dito pala ko ng gasolina. Atok, Kaliking Atok. Nasa Kaliking Atok supply na tayo. Ay, nasa Kaliking Atok na tayo. Sabay, maraming kan pag gasolinahan dyan. Dahil hindi lang naman first time na pumunta tayo rito. Yan, dito. Pag gasolina na tayo rito. Unleaded, baka mawalan tayo ng gasolina doon. Unleaded. Dito tayo sa regular. Ay, no regular. Walang gasolina naman dito. Hanap tayo ng iba. Bakit nga Black Rose ayaw kanilang karga ng gasolina? Ang hirap naman ng gasolina. Yan o, ang ganda yung lugar na yan. Yan o. Dito na, yan na siguro yung Agno River. Hindi ko alam kung Agno River part yan. Kasi ang Ambuklaw, dito ata part ng Ambuklaw, dito sa baba siya. Yun na, kung kita nyo Agno River, ibig sabihin doon tayo pumunta yung last na vlog natin, baka doon na bundok na yun. Yung pumunta tayo rito sa Dalupirip, pumunta tayo sa Pangasinan. Diyan na nakabundukan yung mga dinaanan natin. Ang ganda oh. Ang luwang pala yung na yun oh, yung river na yan. Yan, our Northern Coffee House na. Dito lang magsasawa ka sa kurbahan. Hindi ka makapagpatakbo ng mabilis dahil kurba ng kurba. Yan o, ano ng party ito? Homestay Atok. Ayan, nasa Atok tayo. No, kurbahan nyo naman no. Yan, bali dito, marami na rin kainan dito. Yung mix, ganoon. Dito na banda, puro kainan na yan. Saka, pagpakalan po, may mga kapihan na rin dyan eh. Oo, dito oh. Kasi dito, kumain na kami rito noon. Pero dito, puro kapihan na. Yung last na namin, dapat dito rin kami nagkapi noon. Yan, ito na yung mga pahingaan ng mga yung mga 1,000 yung mga driver na dumadaan dito, yung mga nagpakan ng mga gulay gano'n, doon sila nagpapahinga, doon sila nagkakape. Barangay Tubdak, yun na, nasa Barangay Tubdak Atok na tayo. Wala pa rin pagbabago yung pleno niya, talagang malamig pa rin ha. Nakalabas tayong araw eh, malamig pa rin. Nakahanap din tayo ng paggasolinahan natin. 400, bali
4.60 liters ang naikarga natin. 7 pesos kasi per liter nila rito. At least halos puno na yung natin, gasolina natin. Bali part pa rin pala ito ng kaliking atok. Kaya mahaba-haba rin pala yung yung ng kaliking atok. Ito naman, pakpak na naman tayo. Puro yan, puro repolyo na rin yan. Yan, panglulusog yung repolyo nila, green na green. Yan, kita ba yung mga yan hanggang dun. Bali nasa kahabaan na tayo ng Halsima Highway. Bali specific na lugar natin dito sa Atok. Yan, bali malamig pa rin rito. Sobra pa rin yung parang lumalamig pa rito kaysa dun kanina. Ang oras na natin siguro mag-8 na. At saka nakalabas na yung araw, pero malamig pa rin. Yan, tingnan nyo naman yan. Binabaybay natin itong gilid ng bundok. Ito kasi yung daanan na kukonekta papunta rito sa location na pupuntahan natin, dito sa may Atok. At ito na rin yung daanan na papuntang Sagada, Buntok. Ito yung daanan na papunta ron. Siguro darating din ng araw na balikan natin mag-vlog doon, kasi may vlog na rin ako sa Sagada ron. At saka dito sa Ifugao, yan, meron na rin tayong mga digit doon. Ang sarap pagpatakbo pag ganito, nakukunti lang yung sasakyan na nasusundan mo. Kagaya ngayon, di ba, tulong-tulo natin, wala tayong sinusundan. Meron man tayong nakakasalubong, pero kaunti-unti lang. Ay, malamig. Yung dito sa legs ko kan, pumapasok yung lamig niya. Okay, sipunin na naman tayo. Yan, ang ganda. Ay, dito, ang ganda kasi gusto ko ipakita sa inyo. Kaso ang problema, wala tayong pagpagiliran. Yan, dito siguro. Hindi tayo pagpagilid dito. Yan. Yan, ang ganda yung kabundukan na yan. Yun yung pinuntahan natin. Yan na yung papuntang Takadang. Kita nyo ba yung chop na yun, yung na-chop na bundok na yun? Yun na yung mga dinaanan natin papuntang Takadang. At saka dito naman sa baba niya papunta ron, ito na yung Kibungan. Tsaka doon banda ata yung wala, hindi kita, yung papuntang na, yung sa Madaymen, yung pinuntahan natin. Tingnan nyo naman yung mga bundok na yan, puro Rocky Mountain na yan. Dahil kita nyo banda ron halos wala ng walang tanim, hindi kagaya yung mga banda rito, puro may kahoy. Wow, ang ganda, di ba? Talagang nakakatanggal stress pag nandito ka banda. Mas lalo kapag ganito yung tanawin mo hanggang doon, yung mga tanawin mo doon, talagang na-enjoy mo yung bigay ng sa atin Diyos na mga nakikita. Para sa ganun, magiging masaya tayo. At saka yung din, kung di ko alam kung kita nyo, siguro vegetable terraces na rin yun nandun, yung puntiron yung nagganon na bundok, yung bandaron niya. Yun kung kita nyo. Yan, di ko lang alam kung kita sa video natin. Bali ang oras na natin. Tingnan ko nga yung oras natin. Nasa 8:34 na Yan. Bumabas na yung haring araw, pero malamig na makakon pa rin dito. Mainit pa rin. Ay, malamig pa rin. Bali ito, may 22 kilometers pa hanggang doon sa pupuntahan natin. May 47 minutes pa tayo. Yan, dito tayo pupunta sa Kabayan Munguto. Yan, ito na yung papuntang yung Mount Timbak. Yan, nandito pa lang tayo sa Atok. Yan
Yung location natin, nasa Atok pa rin tayo. Pagkalas, Paway Atok din naman yan, kaya mahaba yung Atok. Kaya ang next na kwan natin, bali Paway na. Yung next na makwan natin, matutumbok natin. Pagkiling na tayo. Kaya may kwan pa tayo, 47 minutes. Pero abot tayo na may isang oras. Kasi in-enjoy natin itong kwan, itong dinadaanan natin. Kapag ganito na double yellow lane, yan, hindi pwedeng mag-overtake. Kahit na wala kang kasalubong, hindi ka pwedeng mag-overtake dyan. Kasi kapag may natamaan ka dyan, ay laking problema yan. Dahil nakalagay naman dyan na bawal mag-overtake. Yan, dito na tayo sa kan, sa Atok. Kaya malamig siya. Ay, sarap magpatakbo. Barangay Abyang. Yan o, nasa Barangay Abyang na pala tayo dito sa Atok. Oy, mapangutong ka na, sinusundan ko ah. Ano tayo? Bali doon banda yung pinanggalingan natin ah. Part na ng kanyon, ng La Trinidad. Yun, Tublay, doon na banda. Yung location na yun ah, yung daming kabahayan na yun. Yun na, doon tayo galing kanina. Kaya parang tinitignan mo, parang malapit lang, di ba? Pero, tignan nyo yan, mahigit na isang oras na tayo na, or 2 oras na tayong bumabakbak. Paliko-liko yung kalsada, kaya umabot tayo ng ganito yung oras na hanggang dito. Kung diretso lang yan, kung yung eroplano, siyempre saglit lang yan, di ba? Kasi malapit lang. Pero ang pan kasi natin, sinusundan natin itong Halsima, kaya umabot na tayo ng 2 oras, nandito pa lang tayo sa Abyang, Atok, Benguet. At siyempre nagpapalipad pa naman tayo kasi ng drone, kaya ganun. Ayan, sarap dito. Nagbumus dito sa mga tabi natin. Ano, kapag mabilisan mo rito, sigurado sisimplang ka dun sa gilid doon. Kailangan yun, dahan-dahan lang. Iihi na ako. Yan, tumigil muna tayo rito. Nag-CR tayo kasi naiihi na ako. Kakaya naman na umihi dyan sa gilid-gilid. Yan, yun na yung pupuntahan natin. Yung may sakyan doon, papunta ron. Yan na, bali nagsisi of clouds na doon. Bababa na yung ulap, kaya yan ang problema natin kapag mahapunan tayo. Baka hindi natin may video ng may palipad ng drone. Yan, tingnan nyo yung mga location natin. Yung location natin dito. Ang ganda. Tapos dito na rin meron silang sayote. Yan na, sa baba, yan na, sayote na yan. Hanggang doon, puro sayote. Kati doon banda. Yan na, mga repolyo na rin yan. Parang di ko lang kung sira na yan kasi kung naman na, halos pumuti na. Meron din kon rito. Yan, berries. Yan na, red berry. Wild na berries. Yan, dito muna tayo. Bali doon tayo pupunta sa taas na yan.
magandang ko, no? Doon tayo pupunta sa tataas na yun, papunta ron yung ipan natin, yung pupuntahan natin, destination natin. Tingnan itong kan, no? Itong bundok, oh, no? Parang tsokolate, eh. Tapos lalo yung mga basa na ganyan, no? Parang chocolate siya, yung dark chocolate, pero yung basa na ganyan. Uy, may pertingitan doon, ah. So, nahulog na mga bato na maliliit. Yan, ganda. Siyempre, dati to, hanggang doon yung kanya, siyempre, sinap nila rito. Para sa ganun, may malagyan ng daanan. Yan, oh. Tapos ng bundok. Parang tsokolate, no? Yan, chocolate, oh. Yan, ito na yung ginawa nila na kan, oh. May malaking truck. Yung dito sa baba, yan na yung papuntang Baguio. Dito tayo sa taas. Kasi dati kasi, nasikip rito. Kaya ginawa nila ng paraan. Kaya dinivert nila na rito sa taas nung natapos na yung pinagawa nila rito. Yun, o, daanan dyan, papunta rito. Bali dito rin siya magkukunik. Yun. Yan. Dito siya magkukunik, o. Lakan ko yung kabyo ko sa galaw ko. Ganito, no? Sayang nga si Mrs. eh, kasama ko sana ngayon eh. Kaso natakot siya, baka uulan daw at saka baka magabihan kami. Kaya naiwan na siya. Ganyan naman yun, no? Diba, puro gulayan, no? Vegetable terraces, doon na sa taas nun. Doon ang kagandaan dito banda. Puro ganyan ang mga nakikita mo rito. Lamig niya kahit na nakalabas na yung araw. Wow, yung mga makita natin dito. Wow, tingnan nyo naman yun, ah. Yan na yung mga gulay, oh. Hindi ko alam kung anong klaseng kwan ito, kung repolyo to o pichay. Yung mga yan. Hanggang doon, oh. Ang ganda, no? Pag ganyan na ka, maani ka na lang pagkatapos yan ang kakainin mo. Isa sa manok. Tsaka yung daanan na yun, di ko alam kung matadaanan natin yun, yung pataas na yun, no? Yung papunta ron. Di ko alam kung yan yung matadaanan natin. Saan kaya yung pupuntahan natin dito, kasi ito mataas naman. Siguro sa likod yung bundok na yan, dyan na siguro tayo kan pupunta. Puro vegetable terraces na yun, no? Mga ganyan na mga kan. Yung daanan na yun, no? Yan tayo, pataas tayo doon. Ibig sabihin pababa ron. Kung hindi naman, baka ibang daanan na rin yan. Baka pupuntang barangay lang yan. O, ang taas natin, no? Wow, tignan nyo naman yung kabundukan na yan, no? Sarap. Tsaka doon na may nicho rin doon, no? Yan, tatlo. Ang kwan pala nila dyan, yung mga malapit ng mamatay, tatlo doon at saka dalawa rito. Mayroon pa rin, no, sa tabi nila ng kwan, sa tabi mismo ng bahay. Ang style pala rito, kapag malapit na mamatay pala yung tao, siya pala nagre-request niya, dito nyo ako ilagay. Yun ang kanyo pala, kaya dyan nila nilalagay yung mga namamatay, hindi na sa sementeryo. Tara, anong oras na? Kasarapan natin na stay standby, saka papalipat ng drone. Yan, dito tayo kapakita ko itong lugar dito sa kabila naman. Yan. Diba? Kung
kung nakikita nyo yung daanan na yon, yun nata yung daanan na kan. Ano na yan? Iurong natin kuti. Ambuklaw. Yan na ata yung daanan ng Ambuklaw, oh. Papunta ron. Di ko alam kung daanan ng Ambuklaw yan o dito sa papuntang Beacon Hill, dito sa may Tublay kanina. Nakukonekta rito mismo sa kan, sa Ambuklaw Dam o dito Ambuklaw Road. No. Yung mga kabundukan na yon, yung patas na yon, sigurado ko naman na kan, napunta na natin yan pero hindi ko lang ma-identify kasi kung anong mga klaseng bundok yan. Tignan nyo, ang gandang tignan, no? Diba? Yan na, wala na, hindi natin na masyadong makita rito kasi puro cloudy na dun. Kasi kung Ambuklaw yan, dito banda siguro yung kanna, yung Mount Pulag, dito banda siya. Pero hindi na makita kasi cloudy na siya. Tama. Proceeding na tayo rito sa kan half tunnel na yan, oh. So nakalagay rito, oh. Yan, oh. You are now approaching Halsima half tunnel. Yan na, oh. Nasa half tunnel na tayo. Yan, ito na yung half tunnel. Taas na tayo. Talagang sulit na ba ito, oh. Matagal na ito eh. Nung rough road pa ito, yung mga kantang sakyan rito nun, mga dangwa, ito nagkaroon na rin sila ng kwan rito, ng ang tawag dyan, yung view deck. So pwede yung pagtignan, yan, oh. Half tunnel nakalagay. Ganda. Tumigil muna ako rito sa may half tunnel para magkape dahil nilalamig ako. At syempre, gutom na rin dahil nga maaga tayong lumabas kanina ng bahay. Nagkape lang tayo kanina, napalabas tayo. Habang ini-enjoy natin at tinitignan yung mga dumadaan dito sa may half tunnel. Ayan, kape muna tayo. Para ako, gutom na ako. Saka tayo papunta dyan sa Mount Timbak. Malamig din dito banda. Sarap ng ganito habang pinapanood mo yung mga dumadaan ng sakyan palabas at saka pabasak dito sa may half tunnel. Na naman tayo papuntang Mount Timbak. Tapos na tayo nagkape. Kasi hindi ka makakapunta yung gusto mong pupuntahan dito banda kung hindi ka dadaan dyan sa tunnel. Hindi ka makakapunta rito sa Kawayato, sa mga pasyalan rito, Tadjan ay Sagada, yan, mga mountain province. Hindi ka makakapunta rito kung hindi ka dadaan dyan. Hindi siguro dadaan ka sa Quirino, anong tawag doon, sa Quirino province, yan siguro. So na, oh, Atok Municipal Police Station, 500 meters away.
Ano, Kaway Atok. Alam ko yun ang pupuntahan natin eh, yung Mount Timbak na yun. Yan ang alam ko na Mount Timbak. Ang problema, mapag na siya oh. Anong oras pa lang siguro, mga 9 o'clock o kaya mag-10 pa lang siguro. Tignan natin mamaya yung pag-intro natin. Pinsos Pambiak Kaway Atok Tinggal Tamaan DMPE ay DMPC. Ito na siguro yung sentro ng Kaway. Ito na yung kanila kasi ito na yung municipal hall nila oh. Yung kanang police station nila. Market nila, dito rin yung market nila sa kaliwa. Ito na police station nila. Ang pagkakalam ko, kung matutulog ka o kaya magpuang ka din sa Mount Timbak, doon ka magbabayad ng environmental fee. Yan ang alam ko ha. Kung hindi man, hindi ka makabayad doon. Alam ko sa taas din, mayroon din naninigit doon na magbayad ka. Mamaya tingnan natin kung paano. Yun na, yung sakyan na yun, kapag nakita nyo, yan na yung pupuntang Kaway. I mean Mount Ulis, dito sa taas, Mount Ulis na yan. Puro transitan na yan sa taas eh. Ay, ito na yung Kabayan. Nasa Kabayan na tayo, ito na yung ay Sayangan, Sayangan. Nasa Sayangan na tayo, doon na yung kainan. Nag-stop over ng mga bus. Yan o, puro sayuti na o. Dinadaanan na din sa kable o. Yung sayuti. Ganyan talaga yung sayuti na yan. Hanggat may kakapitan eh, talagang magtokan yan. Gagapan yan. Wow. Mount Ulis, yan o. Good Cliff, dito na siya. Mount Ulis, yung kaliwa na yan. Diyan tayo nun pumunta. Kasama natin sila Rally Boy at si Erica. Pero kami na Apache, di kami pa pumunta dyan na dalawa. ay, lumalapit na tayo. Binigilisan natin punti yung takbo natin dahil na ginakon natin yung pag sa taas. Kasi useless na rin pag nandun tayo na hindi natin mapaliparan ng drone. Wala, useless. Kailangan yan na mapaliparan natin yung drone, yung maliwalas yung makikita sana. Sabi ka ay wala, hindi natin dinaanan yun. Yung daanan na yun, napawaba na ganun, hindi ko alam kung saan pupunta yan. Pero yan na yung mga dinaanan natin ah. Tignan nyo naman yan, puro fixable terraces na yan ah. Hanggang doon sa taas, ito na kasi papunta Mount Ulis, doon na sa taas. Sakura, dyan na rin. Dito tayo Sakura. Yan ah. Yung highest point, formerly highest point ito noon. Yan na yung elevation niya. Highest point, Philippine Highway System elevation 7,400. Pero ngayon hindi na yan ngayon ang dito sa na yung papuntang Tinok na yung highest point ngayon. Pero ito noon yung pinakamataas. Ngayon nakahanap na sila ng iba na mas mataas pa. Bali doon na tayo pupunta sa Mount Timbak na yun oh. Oh, wala na oh. Pero pa kaya tayo makikita dyan. Sa bagay, ang naman ng ganito, magpapak siya, pagkatapos mawawala din, hindi magpapak na naman, gano'n naman yan eh. At least maaga pa naman na nasa kilometer 54 Tatugu. Yan, Mamau Atok Restaurant. Yung Mount Timbak, ito na oh, Mami Caves of Mount Timbak. Tingnan natin muna yung natin, yung mapa natin kung ito. Ito na siya oh. 8 minutes na lang.
Yung mountain back papunta rito sa taas. Dito na siya. I-center natin. Yan o. Yan, dito na o. Dito na tayo, papunta rito. Munguto, Kabayan, Benguet. Yan dito. Medyo, 8 minutes pa yung tatakbo nito. 21 kilometers pa o. Bali, ang oras na natin, tignan natin yung oras. 9:50 na o. Ang lamig-lamig. Tsaka sana mapan natin dyan sa taas na makaliwalas. Poblasyon Kabayan, Timbak Road, 12 kilometers. Munguto Elementary School. Yun na. Welcome Mami Caves to Timbak. Uy, mataas. Oh, mataas siya. Yun, puro coyote na rin dyan, Pumera lang. Ito, may signage pa na nakalagay para di ka mawala. Hindi ako mataas siya. Nakalaro tayo. Uy, may bulak-bulak. Titigil sana ako kaso naka-con tayo naka-uphill tayo. Ito na rin yung mga bulaklak ko. Parang ganito rin yung nasa dati. Ano na yun? Sa Little Alaska. Puro kanila doon yung tanim nila. Yan puro gulay na rin yan. Tinatanim nila doon na rin malalaki na rin yung mga nandun sa gilid. Pero ito na, wala na Tinaplosan na ng tinadaanan na ng fog niya Wow, wala na. Hindi natin makita. Munguto School. Yan may Munguto School doon Saka siguro sila makakitad. Ito siguro yun. May pamuklang mo na ato. Wow, natin makakitad. Yan Wow, ano kayang daanan mga yan sa baba. Hindi ko alam kung nadaanan na natin yan. Yan kaya yung yung papuntang Madaymen, kaya dito, kaya Bugyas, yung dito banda sa baba. Wala na may binabalutan na ng fog. Ay, ito yung mountain back. Wala may mga homestay din pala rito kung gusto mo mag-camp dito mag-overnight. Yan Jack's Homestay, Ed's Homestay, Lowen's Homestay. Gila natin sa taas. Kaya na. Ito airpot yung pala dito kalsada. Wow, lamig uy, lamig nakakakot parang umibibirgyos kita mag-isa lang tayo pagkatapos bundok pa yung location natin. Dito kamuntik tayo natumba dahil nga nahilo tayo
dahil siguro sa kakapusan na ng hangin dahil siyempre nasa mataas na elevation na tayo. Manipis na yung hangin dito kaya parang hinihingal na ako. Uy, ano na? Parang mahirap doon ah. Hindi mahirap yung wala tayong kasama. Nahilo ako doon ah. Napad na kasi, manipis na yung hangin. So, tignan nyo yan oh. Yung kahoy na yun oh. Talagang namumuti na siya, tsaka binahayan na siya ng kano, yung mga moose. Yung kanang palatandaan na malamig yung location. Ang lamig. Ang hinihingal tayo. Wow. Wala nang makita. Wala na. Mountain back na tayo pero wala na tayong makita. Oh, taas. Ito na yung daanan papuntang summit ng mountain back. Ano yung kalsada pataas doon. Pero sabi ko kanina na hindi na tayo pupunta dyan dahil alanganin tayo. Baka magpan yung puso natin. Dito, ang sadyay na lang natin dito yung parko. So, paano mo mai-enjoy pag ganito naman na wala ka nang makita oh. Puro fog na siya. Ito na, may cabbage na dito. Yan. Yung mga pan pero wala pang bunga. Yan na. Ang siya. Green na green siya. Nakarating na tayo sa ating destinasyon dito sa may barko sa tuktok ng bundok dito sa may mountain back. Ito na yung barko. Yan ang ginagawa nilang barko pala. Tapos ito na yung ginagawa nilang barko. Ang sabit na dyan sa taas. Stop here. Yan na, wow. Wala na tayong makita. Walang puro fog naman. Paano na yan? Yung summit dito sa taas. Ito na yung barko. Lamig ah. Mahangin siya. Dito mafagi na at sobrang lakas na yung hangin. Dito na tayo mga boss. Ito na yung barko. Dito sa taas oh. Walang tawa. Tingnan natin. Walang katawa-tawa. Ito siguro paupahan din to mga to. Ito yung barko niya. Yan. Pasok tayo. Wow. Ang ganda rin ah. Pero walang tan ah. Hindi ko alam kung open tayo rito. Yan na oh, sa baba oh. Oh. Lakas ng pan oh. Yun yung dinaanan natin ah. Papunta rito. Makita nyo ba? Yung kanang mountain back. Ito yung barko niya. Hindi ko alam kung anong pangalan nito. Paano natin mapaliparan ng drone to? Yan na. Anong pangalan niya? Cargo View. Yan na siya. Mountain back Cargo View. Puro may mga binta-bintana na rin siya. Yan. Ganito yung kanya. Wala tayong makita. Wala na oh. Tingnan nyo naman. Puro fog na. Anong makikita natin dito? Yan. Nasa ulap naman tayo. Magkan muna tayo rito. Tambay muna tayo ng saglit. Para sa ganun kita natin kung pwede natin paliparan ng drone mamaya. Pag medyo okay na yung yung weather rito. Kasi kan siya, fog na fog.
Yan na, bakal na bakal. Oh. Bakal siya. Ay, akala ko may daanan dito. Wala naman pala. Yan siya. Wala na. Dito sana yung summit na pupunta natin dyan sa taas mismo. Ito pala yung oras natin, no? 10:10 pa lang ng umaga. Pero tingnan nyo naman yan, no? Pag na di mas lalo na pag nahaponan na tayo rito. Wala na tayo makita. Ito na lang barko. Tsaka walang katao-tao rito, ah. Ako lang mag-isa rito. Wala yung mga may bahay dito. Siguro baka nasa taas sila. Yung mga nandito. Yan. Paano kaya yan? Ayun, may stairs doon, no? Napupunta ron. Okay lang ba? Nakabidyo tayo? Ay, sige, okay. Okay lang, no? Lamig ka. Balot na balot ka. Oh, ano kayang temperature natin ngayon rito? Oh, kasi sobrang lamig. Taga-Bagyo ako, pero iba yung klima rito. Ay, opo. Kaya inagahan ko kasi ito yung kinakawang ko na gusto ko sana na paliparan ng drone. Pero ganito naman. Wala nang makita. Pero malayo pa ba yung summit niya? 30 minutes. Ay, yung mga yan, no? Yung tatlong na yan. I see, yan na pala yung summit ng ng Mount Timbak. Ang problema si yan, no? Yung sana yan na yung tatlong cross na yan. Yan na, no? Okay. Pero pala ang kasi at saka malakas yung hangin. No, tingnan mo naman yung weather nyo rito. Oo, mainit siya. Kanina nung lumabas ako 19 degrees. Kasi maaga yan, mga 6, ganun 6:30. Pero ngayon, nandito ako, sobra siguro nasa, di ko lang baka 12 na siguro to. Kasi may hangin pa eh, no? 10 na siguro dito dahil mahangin. Tsaka talagang ramdam yung lamig niya eh. Wala, paano kaya yan mga ka-motor lover na parang ng drone. Kasi sa akin kasi hindi ako makapunta dyan dahil nga hihingal na ako eh. Manipis yung hangin dito, no? Oo. Gano'ng kataas na kaya ito? 2,717 yan sa kanya, sa summit. Wow, ang taas ah. Kasi yung yung sa Mount Bulag 2,900 plus, di ba? Dito sa baba niya, yung sa first anong tawag doon? Ranger station niya 2,500 lang. Ibig sabihin mas mataas pa rito ng 200, mahigit na 200 meters. Kaya pala ganito na medyo nandun kanina, medyo nahilo ako doon yung paikyat kasi para manipis na talaga yung hangin. So, nakan. Pero mga yan, paupahan din niya mga yan. Ay ito. Magkano naman yung kanyo dyan? Pag 2 to 3 to 6, 2,600. Tatlo pa, taas is 550 per head. 550. Pero kung solo, Hindi ko pa. yung ano. Pero yung mga yun nga, yung parang yan, ay same din. Ilang katao rin nung nakakuha doon? 6 person. I see. Ba't wala kayong pasok ngayon? Sa 15. Sa Baguio, ganun din. 15 yung mga yung mga private ata. Oo. Yung mga public ngayon ata. Oo. Kasi nila. Anong pangalan mo? Ariana. Ariana Grande, ha? So singer, ha? Saan ka nakatira? Dito? Bahay, opo. May bahay kayo doon? Opo. Pag ano lang po, pag may mga guests, tsaka lang po kami umakyat. Oo. Pero may bahay rin po kami dun sa baba. Sa baba. I see. Yan ang kagandang rin yan na. Medyo maliwalas na. Pero
Parang alanganin na paliparin natin siya, baka mamay lumiliit pa lang eh, medyo kumapal na naman yung fog niya. Yan na siya. Yan na yung tatlong kan. Baka din natin. Okay, sige, salamat natin ko ha. Salamat sa oras. Yan na mga kamotor lover, bali baka hindi na tayo makapunta siguro doon. Nababa yung driver ha. Dahil nga wala eh, tignan nyo na naman oh. Wala na no. Kaya hintayin natin saglit. Kapag natin na mawala. Pero wala eh, hindi pa lumalapit si monitor natin, wala na eh. Kaya sabay hanggang dito na lang tayo, nakita naman natin yung summit niya na nandyan lang sa taas at saka may nakausap naman tayo. Ito na yung parkour rito. Ito sinubukan ko pa rin kaliparin si monitor kahit na mapagi na siya at malakas yung hangin. Tingnan natin kung makakayanan niya at huwag ko lang masyadong ipalayo para hindi siya madisgrasya. Sa lakas ng hangin at sa kapal ng fog niya, nag-force landing itong ating drone. Dahil yung pinapatas ko kanina si monitor, wala. Parang delikado na ipatas natin dahil nga hindi natin siya makontrol. Nagpapaloko, tingnan nyo, bigla-bigla na lang naglanding na lang eh. Eh kung sa taas siya, pagkatapos biglang maglanding doon, di wala na, di ba? Hanapin natin, buti sana kung nag-usap pa siya nakasama natin. Kaya hanggang dito na lang yung pan natin, at least nakarating na tayo rito. Yun lang, wala tayong nakausap na tao. Ay, mayroon man tayo nakausap na pan naman rito. Mayroon naman tayo nakausap na tayo rito. Pero may mga tumating din. Pero wala. Suotan lang natin itong barko kasi habang mapan pa yung fog nya, yan na. Ito na yung mga design nya. Ito na yung kanya, yung ano yan, anchor. Sana kung may lagay dito sa harap, di ba? Diyan na sana dyan, pero sa lakas siguro ng hangin kaya natanggal. Siya may dyan. Sama may mga bintana. Ito na yung angkor din niya. Bintana dyan ah. Ito pala semento siya, pero ito flat sheet. Ito mga ito flat sheet siya, pero ito semento. Yan, semento na yung iba. Yan. Yan pala yung kanya. Dito sa baba niya puro semento rito, yung dito sa gilid niyan hanggang sa
Harap niya, puro flat sheet pala. Yan na. Ano kaya nandito sa taas? Hindi ko makita, masyado mataas. Kayo na lang kikita mga boss. Yan. Una lang dyan sa loob. Mataas yan, hindi natin makita. Mga gulay na rin dito. Hindi ko alam kung anong klaseng gulay ito. Ano, may nagtatanim na rin doon. Wala na atang kan. Balak na mawala yung fog. Kaya mamaya palis na tayo. Yan, tignan nyo naman yun yung, ano, yung fog niya, oh, mabilis na umakyat, oh. Yung kanina, sabi ng bata kanina, doon daw yung paakyat papunta ron, dito para makapunta ka doon mismo sa summit niya. Yan sa taas niya, oh. Yan daw, banda. Problema, ganito naman pala yung klima rito. Yan na yung mga dinaanan natin kanina. Kita na, oh. Yan, pero malakas yung hangin, ha. Yan, mga dinaanan natin kanina papunta rito, papunta ron. Sobrang lakas pala ng hangin dito. Tingnan nyo yung summit ng Mount Timbuk. Yan siya. Saglit lang yan, mamaya foggy na naman, oh. Wala na naman, oh. Tinatakpan na naman ng kan ng fog. Kaya wala, hindi natin may palipad si monitor natin pag ganyan. Yan din, may tanim silang kan dito. Bali carrots ang alam ko to, eh. Yan. Lang doon, yung carrots. Kasi yung kanya kasi, yung dahon niya, yan, ganyan yung dahon yung kan, eh. Yung nadaanan namin dito sa kan. Nung pupunta kami rito sa Little Alaska, sa Madaymen. Ganyan, oh, yung kanya. Yung bulak, yung dahon niya. Yan siya. Yan. Wala na, hindi na natin mahintay. Halos paano na siya, mag-isang oras. Yan, halos mag-isang oras na tayo rito. Wala na atang planong halis yung fog. Talagang sinundan tayo. Sobrang lamig rito. Yan na, parang sinisipon na naman tayo. Tignan nyo. Oh, ang bilis, oh. Diba yung panlang fog, oh. Oh. Palaging ganito yung klima nila rito. wala tayo mahintay. Mas lalo na pag ganito na kan. Ganito na mas lalo yung ganito na kan. Ay, hintay pa tayo ng kan. Kahit na 10 minutes pa. Kung talagang walang pagbabago, alis na tayo. Kasi syempre, baka mamaya ulan din naman yung bakon natin dyan dahil nga palagi nang umulan sa kan dito sa Baguio, Benguet. Yan, palagi na. Baka mamaya makakan tayo ng ulan dyan sa daanan. Ay, yan, shoutout pala kay Juan, kaya Pachi, sayang hindi ka nakasama, Pachi. Nandito ako ngayon sa Mount Timbuk. Yan, dito sa barko, dito sa may Mount Timbuk. At shoutout din kay Rani Boy. Yan, Rani Boy. At yung mga kaibigan din natin, si Narimoto ba yan? Yan, shoutout sa inyo. Yung mga nanonood sa mga vlog natin. Maraming salamat sa panonood nyo. At kay Kim Bruce, yan, balang araw siguro makakasama ko na rin si Kim Bruce siguro kung gusto niyang sumama, diba? Tsaka sila Bunso, yan, shoutout sa mga kasama ko. Ay, solo flight tayo, wala tayong kakwentuhan kundi sarili natin, pero okay lang yun, importante nandyan kayo, nakasama ko. Halos pala para palaging ganito na yung magiging content natin, solo ride na tayo kasi si Apache malapit na pupunta yun, kaya siyempre
Balik tayo sa pagsusolo ride. Sabay, dati naman nagsusolo ride tayo. Ngayon, balik tayo. Wala na ata, hindi na natin natapakin tayo. Tingnan nyo, wala na. Okay, hindi na ka pa hinihintay yung yung pagkwan ng pagnay, no? Wala na. Kanina nga, si Minitor, nung pinalipad ko, ang problema, nagkusang naglanding siya. Dahil sa sobrang kanya siguro, itong masyadong malakas yung hangin. Katapos itong fog niya, wala siyang makita, kaya nagkusang landing siya. Buti na lang dito sa malapit na sa atin, halos diyan na lang siya naglanding. Kung doon banda sa likod ng nito, nako, problema natin. Okay lang sana kung nandito sa Apache, may kasama tayo maghanap. Kaya gusto ko sana paliparan si Minitor doon, pero wala, hindi ko isusugal yung kalagayan niya dahil nga ma-fog siya at saka malakas yung hangin. Sabay open na kasi kaya malakas dito na. Kung makikita lang sana natin, ang pagkakakuan ko dito na banda yung highest point, yung old highest point, yan na banda yun. Kasi nakita nyo naman kanina yung daanan natin dito, pero ngayon wala tayong makita. Ganito yan, wala na atang planong na alis yung fog, magiging maliwalas yung kapaligiran natin dahil kanina ko pa hinintay. Anong oras na natin? Yan na, hindi ko alam kung kita nyo, 10:57 ba yan? Yan na. Yan na, 10:57 siya. Halos isang oras na natin dito. Mag-isang oras na. Ganito pa rin yung nangyari. Yan na. Wala pa rin, di natin makita pa rin yung summit niya. Tingnan nyo naman yan, yung fog niya. Kumakapal na kumakapal. Ang aga-aga pa naman, kaya hindi na natin mahintay dahil nga nahihirapan akong huminga rito dahil masyadong manipis na yung hangin dito dahil nga mahigit na 2,000 yung kataas natin. Parang susunod sa Mountain Back. Ang Mountain Back kasi 2,900 plus, dito naman 2,700 plus, kaya kunti na lang yung agwat niya. Kaya ganito na medyo hinihingal tayo. Kanina nga doon, nahilo ako doon kanina. Yung pagkakit natin, nakala ko matutumba ako kanina doon. Dahil nga umiba, nakaganito pa naman kasi tayo. Kaya siyempre, kulang sa hangin, manipis. Kaya yun, para nagpan yung utak ko kanina. Parang ako nahilo. Pero at least nakontrol naman natin yung sarili natin. Tingnan nyo yung natin, gumagalaw. Malakas yung hangin. Nahirapan si Minitor kanina na ipalipad natin. Kaya hanggang dito na lang mga kamotor lover, pauwi na tayo. Bali, yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, please do subscribe para sa ganun makasama ko kayo kung saan man yung mga plano nating puntahan na pag-motovlog at video. Bali, so ride na tayo. Ano, hanggang dito na lang. Paalam. Bye. Ang Mount Timbak ay nakatayo sa taas na 2,717 metro mula sa antas ng dagat sa Atok Benguet. Ang bundok Timbak ang pangatlo sa pinakamataas na tuktok sa Luzon at pangsyam sa Pilipinas. Makasaysayang lugar ito ng mga sinaunang kuweba ng libingan ng mga katutubo at umunlad ito mula sa isang bundok ng mga ninuno tungo sa isang pangunahing sentro ng agrikultura, isang lugar ng peregrinasyon at isang sikat na destinasyon.